by-rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Good evening and welcome sa aking munting channel. Handang-handa na nga ang lahat sa araw ng kasal nitong ang si Miss Lynette Santos at itong si Doc RJ Tanyag, at bihis na nga din itong ang si Josa kasama ng kanyang pamangkin, na ngayon nga ay tuwang-tuwa sila dahil tuloy na nga daw ang kasal nitong best friend niyang si Miss Lynette Santos. At nasabi nga rin siyang Susan na congratulations, at meron siyang isang napakagandang regalo nga dito kay Miss Lynette Santos, ang isa sa mga alas nga daw na pamana pa ng nanay nitong ang si Chang Susan, at yun daw ay ang dapat niyang ipasusuot niya or ipapamana niya sa magiging anak niya, ngunit hindi nga siya binigyan ng anak, kung kaya't dito niya binigay kay Miss Lynette Santos na mas higit para sa anak ang binigay sa kanya dahil napakabait nitong ang si Miss Lynette Santos na kanyang pamangkin, at binigyan pa siya ng isang napakatalino at napakagandang doktor na apo na walang iba kung hindi nga itong si Doktora Annalyn Santos. At dito naman ay tuwang-tuwa at halos maiyak nga sa galak itong si Miss Lynette Santos dahil this is it. Ito na ang pinakahihintay ni Miss Lynette Santos, ang makasal sa kanyang tunay na minamahal na ito ngang si Dr. RJ Tanyag, at ngayon nga ay magaganap na ang kasalang ito. At dito naman ay tinawagan na nga nitong si Doc Carlos Benitez ito ngang si Miss Lynette Santos, at tinabi nga nitong si Chang Susan na Lynette ay merong tawag sa iyo, ngunit napindot pala ito ni Chang Susan at pinaibabaw niya nga ito sa table. At dito nga ay tuwang-tuwa naman itong si Doc Carlos na ang buong akala niya ay si Miss Lynette Santos ang sumagot sa kanya, at nasabi nga niya dito na sinasabi ko na nga ba, Lynette, hindi mo ako matitiis, bumalik ka na sa akin at ibibigay ko sa iyo ang lahat-lahat. At dito nga ay naaalala ni Doc Carlos noong sila ay maikasal ni Miss Lynette Santos, ngunit peki lamang pala ang kasal dahil ito ay kasal na noon pa sa kanyang naging asawa sa Amerika, at ngayon nga ay wala ng visa, kung kaya't ngayon ay wala siyang magiging habol dahil fake ang kanilang kasal. Kung sana, Doc Carlos, ay naging mabuting asawa ka at naging mabait ka kay Miss Lynette Santos, baka hindi na umabot sa ganitong sitwasyon na ikaw ngayon ay kung nasaan napunta ka sa isang facilities na nagpapanggap bilang isang baliw. At dito naman ay hindi nga sumasagot itong si Miss Lynette Santos, kung kaya't lalong nagalit ito nga si Dr. Carlos Benitez dahil hindi na nagsasalita itong si Miss Lynette Santos, at nasabi nga niya na kung hindi ka mapapasa akin ay walang maaaring makinabang sa'yo. At dito naman ay habang hinagis ni Dr. Carlos ang cellphone sa kama na kung saan nga ay doon siya nahihiga, at dito ay tuluyan na atang mababaliw ito ngang si Doc Carlos dahil may nagsasalita at meron siyang naririnig na tama yan, sa'yo lang si Lynette, yan na, ito na kaya ang hudyat na siya nga ay tuluyan ng mababaliw ngayong araw na ito. At ngayon ay andun na rin itong ang si Doc Yang para nga kausapin at harapin itong ang si Doc Carlos Benitez, ngunit hindi niya nga ito makita at wala nga silang mahanap na Dr. Carlos Benitez, at ito pala ay tumakas na para nga pumunta sa araw ng kasal nitong ang si Miss Lynette Santos at ni Dr. RJ Tanyag. Ano kaya ngayon ang gagawin nitong ang si Doc Carlos sa araw ng kasal ni Miss Lynette at ni Doc RJ? Guys, ito po ang ating pakaabangan kung ano ang gagawin nitong ang si Dr. Carlos Benitez. Kaya guys, kung nagustuhan po ninyo ang aking videos for today, paki-subscribe na lamang po ng aking channel, paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless, and bye-bye!